welcome back to our channel. Teka, hindi pala hey. Dapat ho 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 ho. Hindi kasi tama yung schedule ko ng upload. Siguro Christmas Eve ito magla-live sa channel. Itong video na to. Tapos, nandito ngayon si Gigawatt na extra siya sa video kasi yung video ngayon parang medyo time travel. Although hindi ito susundin yung rules ng Back to the Future kasi diba dun sa movie nagawang mag-time travel ni Marty McFly, binago niya yung mga nasa past para mag-improve yun sa future. Yung ngayon, wala tayong babaguhin sa past. Kasi naka-edit na yung video. Ano to, from 2021 itong video na to. Ito yung dapat sa Christmas episodes na i-upload ko dati. Kaya lang, syempre, nagkaroon lang ng mga dahilan dati kung bakit di kami naging active rito sa channel. At ayun, itong video na to, yun nga, na-record at na-edit ko ng 2021. Tapos, hindi ko na siya ma-edit ulit ngayon ng bago kasi yung files noon nasama dun sa hard drive na nasira. So, nagkataon yung na-render na ng mga video nakasave sa isang external hard drive at yun lang yung na-save ko. Kaya yan. Compile ko na lang. Kaya nag-intro lang ako ng bago ngayon para kasi sigurado maging magulo yung time and space continuum. Yung continuity lang. Kasi yung background doon, yung sa bedroom pa, yung sa lumang setup ng computer. Tapos ngayon yung bago. At ayun. Tapos yung comparison ng characters. May mali ako doon. Madalas ko babanggitin yung kasi diba may line dati ng Transformers yung Thrilling 30. Ang binabanggit ko pa ito, Thrilling 30s. So yun, isa yun sa mga mali. At kung napapansin nyo, siguro medyo low energy at medyo low yung spirits nung siguro sa boses, mapapansin nyo. Kasi nung time na ngayon, 2021, medyo pandemic pa. Kaya yun, may mga kanya-kanya times nagdaan ng time na yun. Pero, ewan ko, nag-record pa ng video nun eh. Ayun. Basta yan, masyado mahaba ng intro. Ito na, simulan natin yung video from 2021. Medyo Christmas special siya kasi ito yung gift na na-receive ko ng 2021. Yan, welcome sa bagong episode ng Transformers Tuesday. Tapos yung ngayon, ang bubuksan natin na lang. Ito. May price tag pa, pero hindi ito yung price niya na order ko sa Lazada. Kasi naka-sale siya dati. Halos 50% off yata ito na nakuha ko. Nasa 800 plus lang. Kasi naka-indicate na price dito is 1,600 plus. Pero yun nga, nung sa Toy Kingdom sa Lazada, nasa 800 plus na lang siya. Yan. So, sinilip ko na to dati. Kaya yung sticker, may cut na dito. At ito yung laman. Pero, dalawa lang dito yung kukunin ko. Yung sidekick lang, mga sidekick lang ni Double Dealer. Bali si Knock and Scar. Yan. Itong dalaw na to. Yan. Ito kasi kay Soundwave to. Kaya lang di ko kinuha yung Siege version ni Soundwave kasi meron pa akong Titan's Return na version. Bali yung mold na to, ngayon ko lang matetest na i-transform. Kasi hindi ko kinuha yung mga similar sa mold nitong mato, yung mga minion ni Soundwave. Tapos ito, kung tama alam ko ito yung si Scar, yung bat. Teka, double check. Okay, so yan, tama. Ito si Knock. Pagka yung Autobot mode si Double Dealer, ito yung partner niya. Tapos itong isa, si Scar, pagka Decepticon. Hindi siguro ito yung final na look niya kasi parang ang hirap i-balance kung gano'n lang kalit yung paa niya.
so yun na pala talaga yun. Yun na pala yung transformation niya talaga. Kailangan siguro i-bend ng konti yung wings para hindi siya basta-basta matutumba. Kasi yun, ang liit lang ng mga paa niya. Ayan. So, itong dalawa na to, yung sabi ko nga kanina, minion ni Double Dealer. Ito kapag yung Autobot, si Nock, naman si Scar. Pag yung Decepticon mode, si Double Dealer. Ayan. Since sa pag-usapan na rin naman si Double Dealer, i-unbox na rin natin siya. Teka lang. Tada! Teka, hindi kasya sa frame. Adjust ko lang ng konti yung camera. So ito, si Double Dealer, bale galing to kay Eka at kay Mafe. Christmas gift nila. Yan. Tapos, sinilip ko na rin to ng isang araw. Kasi akala ko, hindi kasama yung isang accessory. Kasi pag tinignan dito sa labas, parang wala. Pero, yun nga, sinilip ko na to. Tinanggal ko yung tape. Isang side nga ba, nalimutan ko. Ito yata. Yan. Ito yung cardboard na background or backdrop. Tapos may parang extra na paper na may mga warning. Kasi syempre may mga small parts. Tapos yung instructions. Ito, i-check ko talaga kasi hindi ko pa alam yung transformation niya. Tapos yung akala ko na walang part napunta dito. Natanggal siya dun sa pinaka-plastic. Tapos na-shoot sa loob ng leg ni Double Dealer. So gagawin ko ngayon, kukunin, marami kasi siyang accessories eh. Dami siyang weapons. So tatanggalin ko muna itong mga elastic na to para ma-release siya dun sa plastic. Yan. Dapat kasi ordering ko to sa Lazada din, kaya lang hinihintay kong mag-sale ulit. Kaya lang parang bago pa siya mag-sale, SRP pa lang, na sold out na. Kaya yun. May nakita siya sa marketplace at ang nangyari, inunahan niya ako mag-order kasi yun daw yung gagawin niyang gift for Christmas. Ayun. Ito yung isang accessory na napunta dito sa loob ng paa niya. Nakala ko nawawala. Kasi, ayun, nahulog ko pa. Dito siya nakalagay, dapat. Kaya lang pag sinilip mo dun sa box, akala mo wala. Yung pala na-stuck lang sa loob ng paa niya. Ayan. Okay. Dalawa yun eh, pair. Yung isa, ito. Ayan. Teka, marami pa siyang accessories eh. Lalagay muna siya sa gilid. Teka, ito, may gugupitin pa dito. Ayan. Medyo maingay itong plastic na to, sigurado. Pasensya na. Ayan. Ito yung parang stand yata pag nasa isang mode siya. Yung naka-alt mode na nakataas, yung parang rocket or missile sa likod niya. Ito pa, meron pang dalawang accessory. Napakahirap niya alisin ah. Unahin ko kaya muna itong ibang weapon niya. Mukhang mas madali pang alisin. Okay, ito yung isa. Yung parang tip ng missile or rocket. So, ito yung parang pinaka-base nun. Ayan, pagkakabit siya. At ito talaga yung last na part na lang. And so, since natanggal na siya sa
box na kuha na yung mga accessories. Pwede nang simulang ilagay sa kanya. So, marami siyang mga hole sa balikat niya, sa braso. Ito, meron din dito. So, may lalagay naman siguro lahat ng accessory. Depende na lang din kung saan yung gusto ilagay siguro. Ngayon, testingin natin dito. Tapos, itong isang parang weapon din or blaster, pwede siguro dito. Ayan. Tapos itong maliliit na ganito. Pwede rin dito. So, ito, may isa pa. May space pa lang dito. Pwede rin dito. Tapos, ito naman. Hindi siya nalagay. Ayan. Yan, nakakabit na yung mga accessories niya. Ngayon, since naka-Autobot mode siya ngayon, yan, nandiyan yung mga Autobot symbol. Pwede siguro yung kabit si Nock sa kanya. Ayan, so transform ko muna ulit si Nock sa isang mode niya. Yung parang cassette tape. Tapos, try natin ilagay. Ayan. Teka, nalalak ba ito? O natataas. Ayan. Ganyan nga tayo tsura niya pag Autobot mode. Tapos nakakabit si Nock kay Double Dealer. Bago pala i-transform itong si Double Dealer sa ibang mode niya, mabilis na size comparison at comparison lang sa niya. Version sa generations, yung Thrilling 30s. Kung tama tanda ko sa Thrilling 30s yata siya. Para ito. Yan. Wala yung ulo niya kasi yung default niyang ulo tinanggal ko. Kasi meron ako itong Titan Saturn version. Pero hindi ko pa na-figure out kung paano ko siya ilalagay dito na maayos. Kumbaga ngayon, nakapatong lang siya. Yan. Halos magkasing height sila pero itong dati kasi ang original na mold na to kay Blitzwing yata. Kaya parang naging weird na version ni Double Dealer. Ayan. So, isa yata to sa mga pinamaraming steps na transformer na nakita ko or na-unbox ko ngayon. Simula dati. 24 steps para dun sa from robot mode to alt mode niya yung parang ayan. Ito. Mukhang manok. So, unahin ko muna tanggalin yung mga accessories at weapons. Tsaka si Nock. Ayun, so yung mode na to kasi diba Decepticon na siya. Kaya kailangan magpalit din siya ng insignia or symbol. Ayan, Decepticon na siya. Ayan.
Yan, medyo patapos na. Ito na yung itsura niya. Kailangan lang ikabit yung weapon niya. Yan, so dito pala i-connect. Ito. So yan, itsura niya. Pero yung ibang accessories, ikakabit din. Ito. Yan. Ngayon, yung comparison naman itong Earthrise version ni Double Dealer at nung Thrilling 30s version. Yan, so ito na yung comparison ng dalawang Double Dealer. Ito yung sa Thrilling 30s na based sa mold ni Blitzwing. Yan, kaya jet siya at hindi chicken. Ito naman yung Earthrise version. Yan, ito na yung mas close dun sa anime dati. Yan. Yan, so ngayon naman yung gagating transformation ay from robot mode to parang missile launcher or missile carrier na alt mode niya. Yan. So binalik ko muna siya sa robot mode mula dun sa chicken mode kanina. So Chicken mode. mukha kasi siyang chicken eh. Ayan, ito yung kailangan ingatan daw na part. Kasi sabi dun sa mga nabasa ko sa Reddit, yung sa knees, ito, may mga nabali daw agad. Parang pagkabukas pa lang nila nabali agad. Iba naman habang ta-transform daw, nasira. So ayan, yan na yung alt mode niya pagka Autobot siya. Tapos ito naman yung comparison dun sa Thrilling 30s version na Double Dealer, yung tank. Ayan. Tapos meron pang isang mode to na pwedeng gawin. Lilipat lang itong isang part na to sa baba. Matanggal.
Ito kasi pwede siya i-connect dun sa ibang characters. So may ganito ring parang adapter. And so ito yung maging parang stand or support. Kapag and yung isang mode na meron dun sa packaging sa box. Sa instructions din meron ganito nakalagay. Ayan. Parang pang base mode or ano, yun nga. Kasi pwede siya i-connect din sa ibang characters. Dito. So yun yung naging unboxing ni Double Dealer leader class ng Earthrise. Tapos kasama rin kanina yung Micromasters or Power Masters ni Double Dealer. Yan. Pagka ganitong mode kasi Autobot siya. Pwede siguro ikabit. Yan. At yun, dyan na natapos yung unboxing and transforming nila Earthrise Double Dealer. Kasama na rin yung kanyang mga minions na si Knock and Scar na Micromasters na nirelease din dati. Kasama yung mga minions naman ni Soundwave. Pero hindi ko na sila tinransform yung kay Soundwave. Si Knock and Scar lang. Tapos kung napansin nyo, noong 2021, malit pa si Double Dealer. Yung 2024, medyo tumangkad na siya. Yan, meron kasi yung 3D printed na leg extensions. Yan. Lumaki na siya. Tapos, ano pa ba yung... Ayun. Bukod nga pala din sa nakaraan na... itong video na to. Yung 2021, yun yung Christmas special. Yun yung gift nila sa akin. Si Double Dealer. Ito. Earthrise. Ngayon naman. Yan. Ewan ko. Kasi sa akin, hindi pa ito na-upload. Kung tama yung schedule ko, hindi pa na-upload yung pag-build ni Eka nitong PC. So, ito yung early Christmas gift, early Valentine's gift, early anniversary gift, and early birthday gift, and lahat na, all in one. Nag-build siya ng PC. Kasi nga, medyo matagal na yung laptop. Halos 10 years na yata siya nagagamit. Tapos yun nga, this year namatay yung hard drive niya. Nasama ibang importanteng files. Natest din ko na mag-edit dito sa PC. Mas mabilis siya mag-render. Although hindi pa nga ito nakasetup para sa pag-edit ng videos. Nakaset siya pang games. Pero okay naman. Tapos na ano na yan. Di-discuss ko lang ibang details sa PC na yan sa kabilang video. Pero ito, Christmas special dito. Red. Green. Red and green Christmas. Ito yung gift. Christmas gift nga nila Rox and Natalia. Yung Razer Gigantus V2. Kaya ina yung gaming mat or mousepad dito sa desk ngayon. At ayun, medyo napaba na rin yung outro. So kung nagustuhan nyo, hit like and subscribe. And kita-kita lang sa susunod na video. Thank you sa panonood at Merry Christmas sa inyong lahat. Sana maging masaya ang inyong Christmas. Kahit na maraming pinagdadaanan ngayon, meron pa rin dahilan para maging masaya.